produkto na mula sa nyog. Ito naman ang binibida ng Agupina Farm dito sa Kasiguran, Aurora. Samahan nyo kami sa pagbisita namin dito para malaman nyo ang iba't ibang uri ng mga produkto gawa sa nyog na ginagawa Ako po si dito. Mr. Arnold Rojas o Arnold po. In Kasiguran, ang pangalan ko po ay Kainoy. Tawag nila sa akin, Kuya Kainoy. So, nag-iisang pangalan yan sa buong mundo. Bago ako nag-start sa farming, ako po ay isang quality assurance engineer sa isang European multinational company na naka-base kami sa Regensburg, Germany. At meron kaming office sa Manila. So, diyan lang ako nag-stay most of the time sa Manila. Lipat-lipat, kung saan may trabaho, may activity doon. So, yung time ng pandemic, ayun, siyempre pandemic, sarado at tanan. So, naisipan ko mga dito sa dito sa probinsya, Kasiguran, Aurora. Gawa ng may kaniyugan kami, may kaniyugan kami. Kaya nagpunta ako dito. So, primerong attempt ko dito na sa agriculture is corn farming. Nag-venture ako po 5 hectares. Tapos, before pala na nag-invest din ako ng itik farming sa Pangasinan. Around 2,000 heads na itik. At medyo hindi na-manage sa maayos. So, dumiretso ako dito sa Aurora. So, ayun. Then, dahil pandemic nga, kailangan mag-isip na ko na pwedeng pangkabuhayan. Venture ako sa corn. Gawa rin ako ng mga iba't ibang coconut by product. Ay, DCO. Tapos ito, gubat pa dati ito. Pinalinis ko. 8 hectares to sa lolo namin. Didistribute sa mga magulang namin. Pero itong portion na to, yung ginawa kong Agupina Ross Integrated Farm ay 2.5 hectares. So, year 2023 po, ito ay napa-accredit dito sa ATI o Agriculture Training Institute as a learning site for agriculture. Particular sa CFIDP, Coconut Farmers Industry Development Plan. So, ito. Marami kasing LIC o training center eh. So, ako is more on coconut and high value. So, yun. Nagkakandak na rin po kami dito ng mga iba't ibang training sa ATI and TESDA. TESDA, pagdating sa coconut byproduct. Yung po kasigaran ito. So, yun po. And yun po, yung basically, yung layout po ng farm, yung farm po ay 2.5 hectares. So, dito sa left side, banda dito, ay Calamansi Park po. Block 1 is Mini Forest. Block 3, yan, ito po, integrated na. Halo-halo na yan. Coconut, mga white coconut, saging. Pero nung nabagyo ng uwan, na-wash out po yan. So, yan na lang ang ito natira. So, kinonvert ko siya ngayon into, Moringa Farm. Kaya maraming dyan, Moringa Farm, malunggay farm na. Ito naman, itong bit, ayan, ito yung mapagitna tayo na, yung mga facility area. Then, Block 5 to Block 6, isa certified organic area. Organic. Through BOPS PGS. Familiar po ba kayo sa BOPS? So, kung merong ISO, International Standard Organization, locally, sa ating agriculture, hindi, merong BOPS. Bureau of Agriculture, Fisheries, Standard, Participatory Guarantee System, Organic Farming. So, yun, doon na-certified yung bar, ka-BOPS PGS na. Doon, nakatanim doon yung ube, tanlag o lemongrass, at iba't ibang crops rotation. So naka-stop lang siya ng operation dahil may construction activity. In-stop ko yung crops production dahil sa organic hindi recommended. So, yun po. So, back po tayo dito sa aming mga byproduct dito sa Agupina. Since na ako po ay, itong Agupina po ay more on coconut industry, So, nag-develop po ako ng iba't ibang byproduct. Since na medyo, ang background ko, ang portfolio kasi is more on manufacturing, quality assurance manufacturing. So, yun, nagawa ko ng iba't ibang produkto. For example, ito yung Coconectar Cola. Ito yung traditional natin na inumin dito sa Aurora, ba? Ngayon, may konting innovation lang, modification. Siguro sa sugar dapat simulan. Kasi timing panghuli na ito. Meron pa sana suka. So, isa sa produkto ng niyog, ng coconut, bukod sa buko, niyog, kopra,
nakakapag-grind tayo ng coconut sugar. So, coconut sugar, may timing lang ng pag-harvest. Saka yung handling, dapat laging malinis yung container, yung tukil. So, dapat walang makita ng microbes doon. Tapos, every 4 hours, o within 4 hours yung harvest. Pag lumampas siya sa 4 hours, hindi siya mabubuong asukal. Tapos yun po, niluluto siya, heat process siya, heat process. Katulad yung mga pamilya na gumagawa ng salabat, turmeric, o parang ganun lang. Ito, kinukuha lang namin yung nectar. So yung makita niyo yung sample doon. So mamaya mag-ikot tayo, makita niyo yung sample. So, yung sugar making dapat hindi na lampas sa 4 hours, makulik mo yung sap. Sap yung technical term doon sa, sa nectar. So yun, after 4 hours, pag hindi mo na-process na asukal, mabot ka ng 6 to 10 hours, ang kalalabasan niya, ito, coco honey. So, uli po coco sugar, ito, 100% no additives, no other ingredient, just sap. Yeah. Or coco nectar lang. Wala namin halong iba. Ganon din yung coco honey po. So, kung lumampas ako ng 4 hours, hindi ko na-harvest within 4 hours, mabot ako ng 6 to 10, itong kalalabasan niyang produkto, pwede gawin coco honey. Uli, lulutuin lang din siya. Heat process lang. Luto-luto lang. Pag halo-halo. Ilang Hanggang oras sa ma-achieve mo yung ganitong texture o texture niya. Mga ilang oras na rin. Depende sa volume. Pero usually yung 20 liters, maabot ng 4 hours. Continuous na. Continuous cooking. 4 hours na. So yun. So ang kagandahan dito sa coco sugar and coco honey, diba, natatakot tayong kumain ng matamis, especially kung may mga health issues tayo. Ang sugar ay mayroong 75 glycemic index, yung tinatawag, yung mataas yung kanyang glucose. So, unhealthy or not recommended yun sa mga may diabetes. Pero sa coco honey and coco sugar, pwede. Kasi ang coco sugar, meron lamang 30% glycemic index. Okay. So, kaya okay siya. Sigili na tayo niya. Po. So, yun po siya, And, yun, kanina, 6 to 8. Pag mabot nyo naman ng 8 to 10 hours, ito naman siya. Coco nectar, cola, or juice. So, category niya is under pa rin siya ng baby range. Pwede sa bata. So, matanda. So, ang health benefits naman nito ay, kung kayo ay may issue sa pagtulog, sa pagdumi, ito yung the best. Nalilinis niyo yung colon natin. So, pag uminom ka, especially sa hapon o bandang gabi, pag gising mo na umaga, ang bilis ng bowel mo. So, yan. Kung di ka naman makakatulog sa taging kasiguranin, ito ang pampatongka. The best. Pampatulog. Saan nga na ganyan na mo monday tong tulog? Sulit, 2 baso lang. Makaramdam ka na. 2 baso hanggang 1 litro. Pag rin umami, mag-tie ka na. Sa experience ko, hindi rin eh. Kasi minsan nakaka 1 litro ako eh. Nakaka 1 litro. Total sa maghapon. Ayan. Ayos yan. So, yun po yung byproduct na galing sa coconut. Actually, itong coconut nectar, ang pinaka-last product nito, kung hindi mo magawang tuba o nectar, ang pinakahuling suka. Produkto niya is suka. Suka na. Pag lumampas ka na. Oo. Sa 8 to 10 hours, suka na. Suka na. Gawin mo na suka. Pag tinamad ka, O yung 1 litro. Actually, ang original na yung packaging na fast moving dito, yung 1 liter. Lalo yung mga nagja-jogging dito pag umaga. Bago mo yun. Bago mo yun, may bit-bit yun at 1 litro. So, ito naman po ay 180 to 200 pesos. Ito naman, pag sa retail, 25. Ang yun sa mga tindahan yan. tinda-tindahan, depende sa arrangement at kami. So, nagre-range ng 18 to 20 pesos. Tapos yung ibang farm resort din, yan, sa tulad ng Pantabangan, sa dito, Farm Reeds. Ayun, may collaboration kami nung mga kasi lahat, member kasi ako ng LSA Central Luzon. So, bawat LSA kasi may mga training, may mga byproduct, may mga exchange of product kami. Networking. Opo. Pag may training sila doon, mag-order sila ng gawa ko dito. Ganyan kala Mountain mo. Kapag may mga bisita sila, order na ang coco sugar, coco honey, Yan ang suka. pamigay sa mga bisita. Ayun. Nakasama sana. Aha.
Token. Yeah. Yun, pang merienda dyan sa munisipyo. So, medyo maliit pa lang siya yung market. So, tama lang din na ganun muna yung market kasi pagdating dito, hindi pa kaya natin siya. Kaya nga yung unti-unting ni-inculcate ko sa mga local farmers dito na mag-tsaga, isikap sa pag-harvest ng tuba. Kasi imagine, nag-compute ang kami. Sa isang puno ng niyog, kaya yung harvest ng 1 litro hanggang 2 at very conservative computation. So, kung 1 litro at meron kang 10 puno, araw-araw, 1,000. O, di may... kasi 100 na yun, may processing na yun eh. Sabihin mo na lang 50 pesos. Gross out. Oh, 500. 50. More or less, kikita yung coconut farmers ng 500 to 1,000 Oo, okay. isang araw. Yung umaga lang ang sigis. Umaga at hapon lang kung tigis. At very short period of time. Sabihin mo na 2 oras sa umaga. 2 oras sa hapon. Marami pa siyang matatrabaho. May gising ako alas 4, alas 5. Pag-harvest ka na.